Alam nyo ba mga idol, na maraming NBA players nga ang nangangarap na makapaglaro sa Los Angeles Lakers. Pero ang tanong, kaya ba nilang maglaro para sa Lakers? Sa LA Lakers kasi, hindi sapat lang na magaling at may talento ka. Dapat handa at matibay din ang iyong mentality. Kaya naman sa video natin ngayon, pag-uusapan nga natin ang good side at bad side na meron ng Lakers. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Okay game! Unahin muna natin ang good side na meron ng Lakers at meron nga tayong apat na paliwanag dito. Ang number 1 nga ay kahit role player ka lang at hindi ka kilalang player sa NBA, pero kapag naglaro ka sa Lakers at nagkaroon ng breakout season, makikilala ka agad sa buong mundo, tulad nila Austin Reeves at Alex Caruso. Mga undrafted player nga sila at hindi kilala sa NBA, pero nang magkaroon ng isang magandang season sa Lakers, dito na nga sila nakilala ng maraming NBA fans dahil sa media market na dala ng LA. Kung sa ibang teams nga sila nagkaroon ng breakout season, hindi sila magkakaroon ng mataas na exposure tulad ng sa Lakers. Makikilala sila pero hindi magiging sobrang sikat. At sa Lakers, isang buong season lang na solid ang iyong performance, pwedeng mabago ang iyong NBA career. Ang number 2 naman ay magkakaroon ka ng pagkakataon na tumaas ang iyong role dito. Maraming players nga ang dumaan dito na undrafted, bench player at hindi pinapansin dati. Pero na maglaro na sila sa Lakers, nabigyan sila ng pagkakataon. Hindi nga nila sinayang ang minuto at tiwala na binibigay sa kanila, tulad na lamang ulit ni Austin Reeves. Hindi niya ito sinayang dahil solid nga ang pinapakitang laro niya dito. Kaya naman ngayon ay mas sikat pa siya sa ibang superstar ng NBA. Ang number 3 naman ay iba nga ang iyong mararamdaman kapag naglaro ka sa Lakers dahil parang araw-araw nga ay may kailangan kang patunayan. Dahil dumaan nga dito ang mga NBA legend tulad nila Kobe Bryant, Kareem at Magic Johnson. Para sa ibang players, ginagawa nila itong motibasyon para maging katulad din sila ng mga legend na ito. Parang si Pau Gasol lang mga idol, magaling na siya sa Memphis Grizzlies, pero nang maglaro na sa Lakers ay dito pa nga lumabas ang best version ng kanyang sarili. Naging NBA champion din siya at ngayon nga ay isa na din siya sa legend ng Lakers. Ang number 4 naman ay kapag naging maayos nga ang karir mo sa Lakers, mas madali ka makakakuha ng endorsement, mas mabilis ding tataas ang iyong market value, kaya naman mas malaking pera nga ang iyong makukuha sa susunod na kontrata. Kaya kahit umalis ka sa Lakers, dala-dala mo pa din ang pangalan ng LA dahil dito ka nga sumikat, tulad na lamang ni Alex Caruso. Kahit nagpalipat-lipat na siya ng teams, sikat pa din siya dahil sa Lakers. Ngayon nga ay pumunta naman tayo sa masakit na parte ng Lakers. Kung may good side nga, syempre meron ding bad side at meron nga tayong tatlong dahilan dyan. Ang number 1 nga ay sobrang laki ng pressure dito. Bawat galaw mo ay maraming tao ang nakatutok sa'yo. Kaya naman kapag nagkamali ka ay magiging headline ka agad. Kahit gaano pa kaganda ang iyong resume bilang player, huhusgahan ka agad ng mga tao base sa isang bad game. Sa ibang team, pwede kang magkaroon ng ilang bad game nang hindi binabash ng mga tao. Pero sa Lakers, isang laro lang ang kailangan para husgahan ka. Kaya naman kailangan mo talagang tibayan ang iyong mentality. Ang number 2 naman ay walang tigil na criticism. May mga players nga na bumaba ang confidence sa Lakers. Dahil sa Los Angeles Lakers, hindi lang pansang kalaban mo kundi nandyan din ang media, analyst at social media. Hindi nga nila kinaya ang mabigat na pressure ng LA sa kanila. Tignan nyo na lamang si Russell Westbrook. Magaling siya pero dahil sa kritiko ng mga fans ay bumagsak ang kanyang NBA career. Ang number 3 naman ay maikli ang pasensya ng Lakers. Ang Lakers kasi ay walang oras para mag-develop ng isang player. Gusto nila na nagko-compete sila sa championship taon-taon. Kaya naman kung rookie ka, hindi ka nababagay dito dahil konting minuto lang ang makukuha mo. At madalas pa nga ay gagamitin ka lang nila bilang trade asset. Ano ba ang masasabi nyo sa video na ito mga idol?